julul. Ay, mga julul. Dapat naturingan kayo mga lalaki, mga walang balls. Nasaan napunta yung balls niyo? Pinapiga nyo kay Lisa. Piniga yung mga balls nyo ni Lisa para mag-defend sa kaagad ng inyong mga kasinungalingan. Let's talk about your press conference na natataranta kayo para kayo mga kuting na kinapon. Alam nyo yon? Para kayo mga kuting na kinapon na nagkakapirik-pirik kasi inutusan kayong gusto kayo, kinapon kayo, kinapon. Alright. Sa totoo lang, nasa madilim na talaga tayo ng yugto ng Pilipinas. Kumusta na ang aking mga palagang mga brusko na tunay na nakikipaglaban sa bayan? AFP, PNP, ang ating mga kapwa Katoliko, and ang ating mga kababayan, kumusta na kayong lahat? Patuloy po ba kayo magbulag-bulagan, magbingi-bingian, magtanga-tangahan o magbubububukan? Mapakita ko sa inyo kung gaano ka mahina ang kokote ng mga PNP, DILG, DOJ para marinig ninyo sa ngangabels ko. Okay? Nakita ninyo kung gaano ka syunga-syunga, pero kasi mga kababayan, we all know na ang tao kapag kahit matalino, kapag ang kanyang ngangabels ay nasupalpala ng pera ng bayan, kahit kapunin ni Lisa, walang ano yan, walang kahihiyan. Let's talk about kuting, baby. Let's talk about pulveron, baby. Let's talk about... Okay. Naimbag na rabii sa aking mga palanggang Ilocano na nandoon kahapon. Kahapon. The other day. Alright? Okay. Bakit pinagkakabalan nila yung video? Sabi ni Floyd Kabawatan. Okay, good point. Ang sabi nila, ang una in-interview yung si Sandra. Okay? Hindi daw nila doon sa zona nila, 'di ba? Ang una nagpa-press con si Abalos na taranta siya. Okay, na sinasabi niya na AI generated daw po yung video na pulburon video. Tapos si Sandro ay sinabi nila hindi nila i-dignify o just hindi nila papansinin o bibigyan ng pansin etong AI generated. Oh, really? Bakit sanib puwersa, PNP, NBI, DOJ, and DILG at marami pang mga hitad doon sa inyong press conference? Ayaw nyo palang patulan Okay? Bakit nataranta kayong parang mga kinapon ang inyong mga pototoy? Ngayon, mga kababayan, eto Abalos makinig ka. Kahapon, tataranta ka ng bonggang-bongga, okay? Na AI to, ganyan, fake, deepfake, bakit yung taga-NBI, tinanong siya ng reporter, ito po ba ay AI generated? Mga kababayan, kahit balikan nyo, which is waste of time to watch them, kasi they're all Pinocchio. Diba? Wala, sasayang na yung oras ninyo. Makinig na lang kayo sa akin. Mag-enjoy pa tayo. Okay. Ang sabi ng NBI, ayaw ko sinong Judas na yun, hindi ko matandaan yung pangalan niya, na hindi daw, tinanong siya, ito po ba? Mahina yung yung audio ng mga reporters. Ito po ba ay AI generated? Okay, ang sagot, ito yung konteksto ng sagot. Hindi masasabi kung ito ay AI generated. Hindi nila masasabi na AI generated. Pero during that day na nirelease ko yung video, ang sabi ni Abalos, sure siya na AI generated kasi sa tenga by just looking at the tengang kuting, di ba? Tengang kuting ay sigurado siya na deepfake. Kaso, mga kababayan, okay, tingnan natin. Dahil baka mawala lang tayo ng konti. Okay? Dahil lang. Ba't ganito? Okay. Ayan, nakabalik na tayo, di ba? Meron lang akong
Meron akong inactivate. Inactivate ko yung mga mga palangga. Alright, so ganito mga kababayan. Tingnan nyo yung kanilang kung gusto nyo magsaya ng oras, you check the interview. Sabi ni Abalos na gumaganon-ganon siya kahapon ito ay deep fake. Sigurado kami na deep fake ito. Tapos kinakain niya yung salita niya. Deep fake. Ganon. Patingin ka kaya, Abalos? Alam mo yung involuntary muscle mo dito? I mean, the way, yung manifestation of your ganyan, something wrong with you. I'm concerned for your health. Why don't you, see your doctor. Maybe you can explain. Anyway, sige, hindi ka binigyan. Pero napansin ko talaga may mga manifestations na alam ng ating mga palanggang doktor o nurses or mga eksperto dyan, kahit hindi ka expert Diba? Kasi kapag normal ang structure ng isang tao, wala kang bisyo, kahit may bisyo ka pa. Kahit nagyoyosi ka, ang yosi hindi naman nakakaganon Ang pagtoma ng alak, hindi naman nakakaganon. Pero yung pulburo nakakaganon So tignan natin. I don't know. I'm not really sure kung ano yung cause ng paggaganon ni Abalos. O baka may natanggal siya ngipin, nasakit lang, na ganun siya. So maybe you can explain that sa amin kasi marami nagtatanong sa akin, Miss Maharlika, ano ba yung hiningiwi ni Abalos? Parang kapareho sila ni Putin. Abay, malay ko sa mga jutang ginamis na mga yan kung anong tinitira ng mga yan. Okay, ito na lang. Binabalik ako yung interview. Dinidiin nila, mga kababayan, how poor ang inyong presentation. Naka-folder. Anong katsipan yan? High-tech na tayo ngayon. Jutang Jilines, gumagastos nga kayo ng sikuting ng paikot-ikot sa buong bansa. Tapos, ang pinresent nila palangga, folder. Ano ito? Presentation sa high school class? Alam mo na pinapanood ko? Ito ba talaga katsipan ng mga ito? Saan talaga salugsugin ng mga pototoy? Ang mga pototoy na kinapon na para mga pusa. Okay. Ito, pakinggan nyo Ito, makinig kayo, mga pulpol. Okay, number 1 point. Nasinungaling si Abalos kahapon dahil sabi niya, nung una ng press ko na natarata sila, that was before SONA, dahil naapektuhan daw, yung kanina dapat magsosona sila, magsasaya sila, di ba? Kailangan niya mag-press ko, nagsasabi ng deepfake to control. Ang DND nagsalita, to control the wildfire. Para bilugin ang utak ng taong bayan na sila lang ang paniniwalaan kasi ang gusto ng mga ito ay imomonopolize nila ang karunungan at impormasyon na available naman sa online at mas matalino kayo sa kanila. So sabi ng NBI, hindi daw sila sure kung AI ito or deepfake whatsoever. Kasi si Jojo de Gumastan, thank you for your effort na ikaw ay nag-forensic dudong. Okay, so sinungaling. Tapos, tinanong ng reporter, Sir, ganyan-ganyan, o sino ba itong na-identify nyo na ba? Yun yung tanong malabo, basta malabo. Ang sagot kasi ng police, dito tayo magbabari sa kanyang sagot. Pero I assume na ang question, sino ang perpetrator? O sino itong mga tao sa likod? Hindi daw nila masabi. Tapos tumawa si Abalos, hindi namin masabi. Doon pa lang nagsisinungaling na kayo. Di ba? Doon pa lang nagsisinungaling. Ako umami na ako. Ako yung nagpalabas dito sa Amerika. Hindi na kayo mahirapang mag-imbestiga. Imagine yung mga kababayan, niloloko kayo. Imbestigahan daw nila kung sino ang perpetrators with S. Ako yun. Ako yung tinutukoy nila. Ayaw nila ako pakalanan. Bakit? Ayaw yung malaman ng taong bayan na may isang Maharlika na naglakas ng loob na i-present ang video ng isang mama. Yeah, si Jojo de Guzman Connect TV. Ayan, thank you. Siya, sabi ni Elizabeth. Di ba, tinanong, doon palang sinungaling kayo Simple question that you know already kung sino ang nag-play ng video. Hindi nyo masagot. Abogado, DILG, SOG, lahat kayo mabuhakan ng generation. Hindi nyo masagot. Ako ang nag-play. Sinungaling doon palang, napakanukno
nukan yung sinungaling. Hindi iimbestigahan pa namin. Really? Nagkaroon kayo ng picture-picture doon. Tinikit-tikit nyo sa folder. Facial chuba-chuchu. Nag-base kayo doon sa picture, sa screenshot doon sa video. Tapos mamaya, let's talk about the facial reaction. The facial features. Tanungin ko kayo, mga kababayan. Tinanong ng isang reporter, si Abalos at lahat ng mga kinapon na parang mga puting, okay? Sino ang nag-upload? Sino ang perpetrator? Imagine mo, hindi nila masagot kasi iimbestigahan pa daw. Hoy, itong mukhang to ang nag-upload. Ako ang nag-upload. Huwag kayong magdamay-damay ng kahit sino dyan sa Pilipinas na hahabulin ninyo. Mga kababayan, gusto nila kayong pigilan. Hahabulin ang lahat ng nag-upload. Ito ay diktador. Mga polis na matitino, mga AFP, ito ba ang gusto nyong ibigay sa Pilipino na lahat ng nag-share lang naman ay kakasuhan ninyo? Panggigipit, pang-adiktador yan. Ako ang kasuhan ninyo. Kung ako ay may na-violate na crime eclabouche na sinasabi ninyo, ako ang nag-upload at nag-present dito sa Amerika. Doon pa lang, nuknukan kayo ng sinungaling. Diba? Nuknukan. Hindi nyo na kailangan gumasos ng taong bayan para mag-create ng mga task force. Ako, di ba, sabi ng DND, makipag-connect sa Amerika, edi go! Anong crime ang violate ko? Ang sabi ko lang naman, mga kababayan, eto po ang mama, kayo na ang humusga. Sabi ko sa inyo, 3 days, Abalos, kayo lahat. Makipag-connect na kayo sa Amerika, dali! Putangin na nyo, lahat na lang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Mga polis, lalo na kayo mga polis na hindi naman high-ranking officials, eto rin po ang gagawin sa inyo. Mga Katoliko, lahat ng religious group, eto rin ang gagawin sa inyo. Kung nagkataon na nasa posisyon to kayo. Okay. Bakit sinungaling? Mga kababayan, palanggingging. Okay? Nag-focus sila sa tenga. Okay? Wait. Sabi ang tenga, ganito, yung pina, yung lobe, eclabouche. Unang-una, pull kayong lahat. Kung totoong nag-forensic investigate kayo, ang pag-detect kahit isang ordinaryong Pilipino, teka, may gugurgo rin ako. Favorite kong ang gurgor ngayon, isa lang. Okay. Ngayon, mga palaga, ang pag-detect, nanonood ako ng mga forensic, di ba sabi ko sa inyo, favorite show ko yan, di ba? Favorite show natin yan, nanonood tayo ng mga forensic investigative. Okay, eto na. Nag-focus sila sa tenga. Kung gusto mo ipakita sa taong bayan dahil sinasabi nila ina-underestimate daw natin ang kanilang katalinuhan, talaga naman ang katalinuhan nyo, hindi katalinuhan, kasyungaan. 7 feet below the ground ang inyong kasyungaan. Why? Facial forensic, hindi lang po nag-a-attribute sa tenga ng tao. Okay? At yung sinasabi nila, mahirap talagang mahirap talaga i-compare ang tenga kasi moving yung video. Video. Definitely moving. Pero mga kababayan, okay, ayon sa ating pagsasaliksik, okay, kapag gumawa ka ng forensic investigation regarding sa facial nga bakit? Dapat airshal lang. Airshal lang, di ba? Ear lang airshal. Facial. Ibig sabihin, lahat ng features kasali. Kasali ang eyebrow. Bakit hindi nyo sinabi ang eyebrow magkapareho? See, mga kababayan? Oy, may mga eksperto ba dito sa forensic? Bakit hindi sinali? Ang sabi kasi dito, kapag undergo ka sa forensic investigation in terms of facial features, dapat kasali ang shape ng mukha, okay, ang ilong. Bakit nyo hindi sinabi ang ilong na magkapareho? Bakit hindi nyo sinali sa inyong forensic
Bakit tenga lang? Ha? Bakit tenga lang? Bakit hindi kasama ang ilong, ang bibig? Di ba sabi ko nga yung mga dito, okay? Bakit hindi kasali yan mga palangga? At kasama dapat sinusukat yung face. Sinusukat pala yan palangga. Okay? Yung proportion, kung proportion ang mukha, i-compare mo sa kabila at sa kabila, yung kino-compare nilang photos. Pero actually, ang dami nag-send sa akin ng mga pictures ngayon sa email na iba-ibang picture ni Kuting. At iba-iba rin ang size ng tenga niya. I'll just show you something. Okay? May nag-send sa akin. Okay? Tama nga naman. Okay? Sabi dito, ito. Ano to? Highest Life. Okay. Ayan siya, di ba? Oh, ayan. Okay. Ngayon may nag-send sa akin. Ano to? Oh, yung tenga niya. Ayan yung picture niya. Tenga. O, di ba? Kung dyan tayo magbe-base, sa picture na yan, tignan yung tenga. Okay. Tapos ito naman ang tenga. O, di ba? Iba rin. Oh, tignan yung tenga niya. O, ayan. Tenga. Okay. Ito tenga niya. O, iba din ang shape ng tenga niya dito. O, dyan mo makikita. Iba-ibang picture. Bata-bata pa siya dito. Ayan yung tenga. Kung dyan tayo magbe-base, o, yan yung tenga. O, tapos ito yung tenga. Di ba? Ibang shape? O, ibang shape. Iba rin ang shape. Iba-ibang picture actually. Iba-ibang tenga. Okay? Ganito lang sa atin. Mga palangga, alam ko na hindi kayo kasing syunga ng mga taong nasa gobyerno ni Marcos Jr. Okay? Anong titignan mo? Dapat in-explain ninyo. If you want thorough forensic investigation, you consider the age. Dapat discuss ninyo. Itong picture na ito, ang tansya namin, this was taken sometime in 2010, 2012, o baka noong 2012, nung time na may tumakbo na certain Daza sa Bedea na si Marcos Jr. at si Maria ay nag-chuchongkiar o nagsingot, di ba? Pwedeng ganon. So, titignan mo yung age. You consider that age, mga palangga. And you consider also the weight ng tao. Di ba? Definitely, pag ako, tumaba ako, gumanyan ako, di ba may isang bayaran dyan na lumobo sa kalala mo ng pera ng bayan? Definitely, mag-iiba ang facial expression mo. Ay, feature mo. Nung bata ako, ganun ako, para isang bulatin na hindi pumipirma sa akin, payat. Ganyan talaga ako. Pero pag tumataba ka, pwede kang gumanon. Kung kakalamon mo sa kaba ng bayan, ganyan ka. Diba? So, yun yung i-consider mo. Hoy, ano nangyayari sa inyo? Nagtagang kinapon kayo ni Lisa, no? Nataranta kayo. Eh, sinabi ko lang naman, mama. Hindi ko naman siya pinangalanan na, mga kababayan, ito na po, si Ferdinand Marcos Jr. Wala naman ako sinabing ganun. Ang reaction, tinanong ko yung mga panangga ko, ano ang, bahala na kayo ang mag-react. It just so happened, na sumisigaw sila ng Marcos, bangag. Marcos, bangag. Okay? Next, ano pa yung i-consider mo? Alright, dapat in-explain nyo yung clothing. Yung suot niya, pagsusot niya ng damit, yung buhok. Diba? Yung buhok. At dapat, base sa forensic research natin, mga kababayan, hindi ka lang magbe-base sa isang picture. You'll get series of, different pictures para i-compare mo. Eh, mga buha ka ng Genemex, isang picture lang, tapos tenga lang. Kundingon ko na ang mga dalonggan, yung mga kinapon. What is the purpose of this press con? Para takutin kayo. Para takutin ang taong bayan na wag i-share at hindi malaman kung ano ang ginagawa ng isang mama sa video na pinlay ko dito sa Amerika. Wala kayong pwedeng ibang sisihin kung di ako. Mga palangga na nag-share, ako nasasalo lahat. Total, ako naman target ng mga buwakan ng Genimis na yun. Manang Amy, that's a good question. Okay? Senator Amy, bakit hindi mo sabihan ng iyong kapatid, may nag-comment lang, na magpahinga na siya? Kasi alam mo na ang kapatid mo, ikaw na rin mismo nagsabi, di ba? Sa mga private gathering, na alam mo, ang kapatid mo ay pulboronic. Huwag na tayo magsinungaling, Senator Amy. Naku, mapupuruhan ka dito. Hindi pa siya sasalita. Mapupuruhan ka sa taong bayan, damay ka dito. Kasi binudol mo yung taong bayan. Ngayon, tahimik. Huwag kayo matakot dito. Dapat sila ang matakot sa atin.
sa ating mga Pilipino. In-explain ba nila? In-explain nila yung mga technical tools nila. Ay, no, hindi nila in-explain. Tinanong doon kung ano yung mga technical tools ang ginamit nila. Sinabi nila, in-enhance nila, in-enlarge the picture, camera. Ano yung tools? Ano yung tools, Abalos, na sinasabi mo kahapon na ito ay AI? Hindi nyo nga ma-mention what kind of app, anong level of whatever technology ang ginamit niya. Picture lang eh. Kahit kaya kong gawin yan, i-enhance mo, di ba? Kahit sa cellphone. Parang ganito yung ginawa nila. Tapos gumastos pa kayo milyon-milyon na ganyan. Naggawa pa kayo ng task, mga kadyutahan nyo. Ito, tulad nito, pinoforensik ko to ngayon. Ayan, yan. Sigurado talaga ako, positive yan, sikutin yan. Kita nyo? Mahilig sa coke. Okay, teka muna. Ito, mga kababayan. So, zoom in, zoom out lang nila yon. Parang ganito yan. Di ba? Parang ganito. Di ba? Pag inanon mo, pareho lang ang ginawa nila. Zoom in, zoom out, Wala naman silang ginawang high technology. Picture parang sa folder. Sabi ko nga, pang elementary ang reporting ninyo. Nasaan yung technology na sinasabi ninyo? Hindi man lang kayo mag-PowerPoint. Ano to? Back in Stone Age? Hello? Okay? Napakasinungaling yung mga kinapon. Okay, nga now what? Mga kababayan, ito ang ating okay. Sabi ko dito, sabi dito, okay, yun ang mga, okay, ano daw ba yung technological tools na ginamit? Isa yun, ipipresent mo ko. Ikaw ay nagpa-press con, ipipresent mo. Ano yung software na ginamit mo dyan sa facial o tenga recognition na yun? At dapat i-verify mo dito, hindi lang sa isang picture, marami kang mga specimen or mga samples, hindi lang isa. Ang pinakita nyo lang yung magkaiba. Ang mga pictures ni Kuting, iba-ibang mga mukha dyan sa, syempre, iba-ibang angle, iba-ibang mukha, iba-iba ang angle ng camera. Diba? Tingnan natin yung tenga ko. Ano picture ang tenga ko? May tenga ko. Yan, syempre, baliwanag yung tenga ko, diba? Minsan may moment na kapag ang angulo mo ganyan, di ba? Bukas na bukas yung tenga. Tapos, tama ha? Kasi yung video moving. Okay. Pag gumanyan ako, mga palangga, puyat ang lola mo yan, mukhang palakang puyat, para si Lisa. Di ba ganyan? Naduling na ako. Ayan, di ba? Open na open yung earlobe ko. So, since moving nga, yung video na pinag-unan nila, ganyan ang angulo. So, gaganyan ako. Kunyari, ginagalaw nyo yung video. Gaganyan ako ha. Mag-iiba ng shape. Pag in-screenshot nyo, di ba? Mag-iiba. Mag-iiba itong dito. Gaganyan ako. Since moving, iba na yung shape. Gaganyan ako. Lalo ng iba, numipis. Pero pag gumanyan ako, isanaksa ko yung pagmumukha ko sa inyo, makapal itong tengang ito. Pero pag gumanyan ako ng dahan-dahan, o pag gumanyan pa ako, iba na na. Di ba? Naduling na tuloy ako. Okay. Ngayon, mga kababayan, kaya ang question natin sa mga ito, bakit kayo sa tenga lang? Hindi naman pa kayo dito, may mga doktor ako, mga follower, tsaka may mga abogadong magagaling. Bakit sa tenga lang sila nag-focus na ayon sa ating pagsasaliksik, ayon sa mga eksperto na nag-specialize itong forensic investigation na ito, napaka-importante na mula eyebrow, yung eyebrow mo, pati lid ng mata mo, pati shape ng ilong mo, pati ito, pati size ng mukha, yung thickness at age, you have to consider. Hindi ka lang pwedeng mag-base sa tenga. Bakit they failed na hindi sabihin na yung ilong? Kasi identical. Ayaw nila kayo bigyan ayaw nila mag-suggest sa taong bayan ng thorough knowledge na ma-absorb ninyo. Kasi gusto nila sa tenga lang, yung punong-puno ng totally security. Diba? Bakit doon na sila magpo-focus? Ibig sabihin, sayang ang magpa-drug test is the way, sabi ni Sol, sinabi ko nga sa kanya, sayang ang pera ng bayan, sayang ang nilamon nila during the press conference, sayang ang budget nila sa mga task nila kung hindi nila ipo-focus ang okay. Sabi ni Den Scorpion, yes ma'am, some principle with face recognition pwede nilang gamitin yung software ng face recognition. Exactly, darling. Sabi ko nga, eyes. Okay? Ano pa dapat ang i-consider ng forensic expert?
O yung jawline, sinasabi nila, di ba? Pero hindi sila nag-focus doon. Exactly the same jawline, darling. Baka identical twin sila. O di ba, sabi nila, di ba yung mga urban legend na kesyo, yung totoong bangag, namatay na, may mga ganun-ganon. Okay, what else? Cheekbones. Tingnan yung cheekbones, pareho. Bakit po, mga kababayan, ayaw sabihin sa inyo ng NBI, ng DOJ, ng DILG, lahat sila ni Abalos, na tignan nyo yung cheekbone. Although, may mga litrato si Kuting na mataba. Meron siyang litrato na parang natipos nung time na nagkaroon siya ng, kubid-kubidan man. Alright? Natural. Kapag inabuso mo ang iyong katawan, at ngumingiwi ka na, mag-iiba talaga ang facial, mag-iiba yung feature mo, yung proportion ng mukha. Siyempre, kung ako'y alindog ko, ganyan, ganyan ako, ganon. Tapos bigla ako nagpulburon, di ba? For 30 years ako nagpulburon. Magkakaiba, iiba na ang facial, magiging cracked na feature. Ganon ka nga, di ba? Di ba? Tignan nyo yung mga gumagamit ng pulburon, di ba? Tignan nyo. Yun, magkakaiba talaga ang proportion ng iyong mukha. Then, although it's hard to para sa akin kasi nga malabo yung video kasi nga hindi yun kahapon sinute o ng spy, camera spy, whatever, ano ginamit niya, ballpen ba o button ba o dinikit pa niya somewhere. Natural, ang sabi ng mga bangag, ay magkaiba kasi yung picture malabo. Alam nyo, over time, ang mga pictures and videos ay lumalabo. Bigyan ko kayo ng sample. Naiinis nga ako eh. Yung camera ko, ito, cellphone ko ito, may mga picture ako dito back in 2014. Okay? Back in 2014. Tignan natin, library. Punta tayo sa years. O, di ba? Years. The latest na mayroon ako dito, 2006. Imagine mo, may 2006 akong picture dito. 2007. Okay, din natin, mayroon. Kung may video. Ay, hindi. Dito tayo sa bago. 2008. Okay? Yan natin. Ito. Okay. Diyos ko, yung crush ko nung unang panahon, no? O katulad dito, lumabo na yung picture ng crush ko, Walking Dead. Si Daryl. Diba? Nandito pa siya. Dati baliw na baliw ko dito sa show na to. But anyway, lumalabo. Teka, hanap tayo ng example ng picture ko na lumalabo. Ito, 2013. Okay? Tignan natin to. Okay. Hanap tayo ng picture. Ito. Nung in-interview ako sa CNN. Hindi, in fairness, malinaw pa yung picture ko. Diyos ko, tsura ko dito. Ito. Tignan niyo ang mukha ko. Diba? Ito, tignan niyo ang face lock ng lola ninyo. Nag-gay na rin kasi ako. Dahil masyokaw ako. Ang kilay ko, sinira ng parlorista dati. Ito. Dito para sira ng kilay ko. Teka lang. Here's my face, darling. Tignan mo yung tenga ko. Tenga ko. Yan. Tapos ito, iba tenga ko. Yan, tenga ko. Ito yung picture ko nung in-interview ako sa CNN. Diba? Iba yung pagbumukha. Iba rin yung tenga. Hindi pa ako nagsasalamin dyan, Parang neneng majoba. Diba? Parang ilong, hindi yan nagbabago. Anyway, iba talaga kapag 2010, 2011, 2013, ganyan-ganyan. Pero mga kababayan, ang gusto nating ipaalala sa inyo na binudol na naman kayo ng press conference na yan, gumasa sila, nag-invite sila ng mga media na syempre, magkano kaya ngayon yung mga payola sa media, para magsinungaling. Alright, napaka-importante ng facial features, yung alignment ng cheek, okay, ng pisngi. So, importante ang nose, ang eyelids, ang eyes, at saka lips. But they failed to show you, hindi nila pinorensic ang bibig, ang mukha, ang ilong, ang mata, ang eyebrow. Kasi gusto nila kayong maging mangmang. Lahat ito googleable. Mag-google mo. Mag-google ka mo. I-google niyo yung mga pinagsasabi ko dahil ginugol ko lang naman ito. Okay? Yan ang importante. I-ensure na yung proportion ng mukha ay mag-match sa iba't ibang mga litrato, sa iba-ibang mga specimen. Yung contour ng face. Okay? You compare also the facial expression.
ang facial expression ni Kuting, maraming pagkakahawig doon sa video na ipinakita natin. Oh, hair and accessories. Wala siyang accessories doon sa ano na yun, yung kanyang polo lang. Pero ang hair is makapal, it's the same. Siyempre, hindi naman araw-araw, hindi naman pare-pareho ang iyong haircut. Diba? Kasi may haircut siyang na parang nauubaw na, parang kalbo, tapos makapal ang buhok. Iba-iba ang haircut. Depende sa trip mo. Yun. Titignan mo at hahanap ka na iba mga pictures, baka mag-match doon. What else, mga kababayan? Dapat pinakita nila sa inyo yung skin tone. Okay? Yung skin tone ng mukha niya. Well, dahil nga luma na yung video na yon. Pero by using high technology tools, whatever, na sinasabi dito sa pag-aaral na ito, dapat in-apply nila. Pero bakit Abalos ngiwi? Ngiwi ang food. Bakit ka palang umingiwi, Abalos? Pigilan mo, lagyan mo tape dito. Kung magsalita ka, ganyan mo, lagyan mo tape para hindi gumaganon. Para kang kambing. Ay, yung presidente natin. Hindi ito si presidente. Deep fake ito. Okay, next. Diba? You observe the skin tone. Okay? Tignan niyo yung mga blemishes kasama kung may marks. But definitely, pareho silang walang marks. Diba? Doon sa pinakita nilang picture. O, dapat ipadaliwanag din yung lighting, yung angle, yung quality, da-da-da-da-da-da. As simple as that, mga kababayan. But may tanong ako sa inyo. Bakit ninyo kinokontrol sa social media ang sharing ng video? Hindi naman si Marcos Jr. Sabi ko nga mga kapalangga, nung ako ay nag-present, ako ang perpetrator na sinasabi nila, na hindi nila mapangalanan, at gusto pa nila, gusto nyo pa kasi magkaroon ng budget, no? O babudgetan kayo ng multimillion para hanapin daw ang perpetrator. Hindi nyo na kailangan gumastos. Ako nga sinasabi ko nga, ako nag-video, ako nag-present. Alam naman ng taong bayan, ba't tayo nyo ako pangalanan na GMA, ABS-CBN? Takot kayo sa alindog ko. Takot kayo mapangalaman ng tao na may isang maharlika na handang itaya ang kanyang buhay laban sa inyong mga judgment. Right? Oh. Bakit tenga lang? Ano to? Sisig lang? Gusto na kayo mag-focus sa tenga? Bakit? Oh. Yung tech ng facial forensic, ang recognition, okay, is I think based on Da Vinci's Vitruvian key measurement. Okay? Alright. Next, ano ba mga tanong nyo? Okay. Sabi nila more videos. Baka maglakas na ng loob yung mga taong may hawak ng mga videos dahil dito. Pero you know what? Sabi ko nga sa'yo, nasa mga kamay ninyo. Ngayon nalaman nyo na may isang mama na addictus benedictus. Ano kayo? Hindi kayo gagalaw? Bahala kayo sa buhay ninyo kung ayaw nyo gumalaw. It's not my life anyway. Okay. Sisig ang tenga, sabi ni Romantic Moon. So mga kababayan, dito pinapakita, okay? Actually, by the way, imagine mo, mga kapalangga, yung Sona ni Kuting, 500 plus thousand lang ang nanood. Ito sa isang posting lang ng isa sa mga bisita ko doon, mga palangga. Isang share lang niya. Kanina, the last time I checked, 15 million views. Kaya sila nataranta dahil maraming nakakita ng may sumisingwat na mama. Tingnan natin ha. Tingnan natin si Palangga. Ngayon gusto nyo habulin itong mga taong nag-share. Anong kinalaman ng mga yan? Na-excite lang sila. Gusto nila kayong takutin, mga kababayan, para hindi kayo hindi kayo mag-share. Sana wag nilang tinanggal, ano? Okay. Oh, here. Can you believe that? Okay, si Chris Lam ang nag-share nito okay? 16.6 million. Yan po ang reach natin. Wala pa yung sa kaila Aspokesari, kay Atty. Glenchong. Wala pa yung sa akin dyan. Okay? 16.6 million views. Ang kay Kuting. Tignan natin ang kay Kuting. Okay? Tignan natin si Kuting kung ilan ang kanyang views. Nakita nyo? Kita mo bangag? Suka na pa ang bayan sa inyo, mga ulul kayo. Masyado kayong sindikato. By the way, umattend ba si Bonjing Remulla doon sa Sona? Umattend ba si Boying Remulla sa Sona? O isang bulati na lang? Okay, tignan natin to. Post.
Okay, tingnan natin si Kuting. Ito. Diyos ko, wala naman nanonood. 14,000. Oh my God. Tingnan mo yung sona niya, yung mga paklip-clip nila. Hindi ka na nahiya. Bumaba ka na. 14,000. 14,000 compared to 16 million. Oh my goodness. Kaluoy ka man, Dudong. Kasinungalingan mo. Ano pa sabi niya dito? Ito, 1 day ago. Ito. 635 shares lang siya. Ito, doon tayo sa share. 635 shares lang si Kuting. Yan po yung kanyang, hindi yan. Ito pala yun. Ito. 600, ito, nakikita. 623 na siya, mga kababayan. Uy, ba't wala? 623 na yung kanyang sona. Hindi ka man lang maka-1 milyon. Anong sinyalis niya? Baka nanonood pa dyan sa'yo, troll, o kaya AI bots. Yan ang tunay na AI deepfake. Tapos, ang pulburon video, sa isang tao pa lang na nag-share, 16.6 million. Kaya kayo tarantano. Kaya kayo natataranta dahil hindi nyo kayang pigilin ang taong bayan sa kanilang damdamin. The truth will eventually haunt you, Bongbong Marcos. Sabi niya. Alright. Okay. Sabi mo yan. Gur-gur ka. Okay. Mga palagya. Okay. Natakot sila. Tama ka, Dens. Bakit nila sinabi na hindi sila sure na ang video, hindi nila masagot kung, di ba, unang press con, sabi ni Abalos, siguradong siya by just looking sa tenga ng nasa litrato, nasa video, is deepfake, is AI. Pero the next day, iba na ang kanilang tono, hindi sila sure kung itong AI. Kasi, ulitin ko, bago po natin nilabas yung video na yan, authenticated yan. And we can present that sa korte. Okay? Sa Amerika, dito tayo. Okay? Paporensik ulit. Anong oras na ba? Yeah, paporensik natin ulit para marami tayong forensik. I-share ko sa inyo later. Si Juan Balonong, thank you mga palangga. Sa totoo lang, may mga vloggers na nagpapagulo dahil hindi nila matanggap na ikaw, Madam Maharlika, ang nagsabi ng totoo. Okay, sabi ni Lady in Red. Okay. Sabi ni Eat Abroad, do you have more than one video? Are you showing the certificate of authenticity? Bakit ako magpa-present ng authenticity palangga? Hayaan mo silang mag-file ng kaso. Doon natin i-present sa, sa korte para, ilatag mo na kagad yung ebidensya mo. Wag ganon. Sabi kasi nila, makikipag-coordinate sila sa US, which is dito ako nakatira. At ito, ang mga jululis na ito daw ay malisyoso at ulitin ko bakit daw ito sinewing sa Amerika? Ulitin ko. Dito ako nakatira sa Amerika at ako ay Filipino-American. Okay? Ngayon, you mean, ulitin ko, kailangan ko pa umuwi ng Pilipinas para ihain ko yung sarili ko sa inyo para gurgurin niyo ako? Doon pa lang ang hina ng kukutin ninyo. Sarap nyo talagang anuhin. Wakasan dyan sa inyong mga pwesto na wala kayong mga balls. Diba? Arcilia Zinea. Yeah, your comment about that. Sabi nila ng mga ulupong na bakit daw sa Amerika, bakit hindi? Dito ako nakatira, hayawa ka mo. Dito ako nakatira, alam naman i-upload ko, alam naman mag-party ako dyan sa loob ng Malacanang. Ginurdur na ninyo kaming lahat, ang party namin dito sa Jamaica. Bakit ako uuwi? Para lang siya magpamasahe ako, katulad ng ginawa ni Marcos Jr. na pambubudol na namasahe ako, na gumastos ako multi-million, ng mahigit 1 milyon para dyan sa pabalik-balik ko sa kampanya na piso wala akong hiningi sa mga mandorobo na yan, sa mga mambubudol na yan. Tapos ngayon na maglalabas ako ng picture ng video ng isang mama, gusto niyo umuwi ako? Ay, masyado kayong demanding. Masyado kayong bangag talaga. Napakabangag, mga kababayan. Okay? Ngayon, ang tanong natin, bakit numingiwi? Ang tanong niyo, bakit numingiwi si Abalos? Pag sa Pinas ka, Maharlika, gugurgurin ka nila. At bakit ganito ang reasoning ng mga pulpul na mga pikon, na mga politikong, mga julul? Parang ganito yan, no? Dito tayo mag-away kasi bakit gusto nila ako? Bakit gusto niyo akong dyan mag-showing? Kasi hawak nyo ang lahat ng ahensya. Kayo ay mafia sindikatong bangag na tagasunod ni Lisa na ng kidnap sa Turkey.
Kung kaya ni Lisa mangidnap sa Turkey, kaya niyo akong gurgurin nang walang kalaban-laban. Diyan pa lang, pagtungtong ko sa airport, di ba? Painumin nyo na ako ng tubig, lasunin nyo ako or whatever, dahil mismo sa sa video na ipinresent doon sa PIDEA Leaks, kung saan na si Morales, Agent Morales, na nag-testify na minsan noong 2012, ng March 10, 2012, by lumapit sa kanyang informer na nire-report si Marcos Jr. ay sumisinghot ng white powdery substance kasama si Maria at what? Diba? Kaya nyo nga i-twist yun. Di sa airport pa lang, diba? Pwede din akong gurgurin dahil sabi ni Picoy doon, unang kinukumbinsi nila, si Morales, na wag na lang mag-testify sa Senate. Ay pare, alam mo naman ngayon, ano sabi doon sa video? Pwede kang mamatay sa sagasa or bigla ka na lang mag-heart attack. At sino ang dapat imbestigahan doon? Doon nga may threat na ang buhay ni Morales. Ang binabanggit si James Comar at si Lisa Marcos, ang dalawang magkasabwat, based doon sa video na yon. Kayong mga hinayupa kayong lahat, kayo sa NBI, sa PNP, kayo mga pulpul, nakalagay sa alanganin ang buhay ni Morales, pero may ginawa ba kayong investigation na si Lisa at si Comar ay magkasabwat based on that video? Wala. Total, nakikinig kayo sa akin, mga buwakan ng Genimis ninyo. Si Lisa Marcos ay nangidnap gamit ang kapangyarihan ng gobyerno. Gamit si Teddy Boy Locsin ng DFA. Minanipula at nakialam sa domestic fight or dispute ng magpartner. Ginamit ni Lisa Marcos ang kapangyarihan ng DFA, inabuso at inexpedite ang mga papeles para ipadukot ang dalawang minor de edad at nandyan ngayon sa Makati. Yan ang gawin ninyo. Hindi yung video na yan dahil di ko naman sinabing si Bakang yun. Mga wala kayong balls at dapat kayo mawala sa mundong ito dahil kayo ay mga sinungaling. Di ba? Nakikinig kayo? Bawat word ko, pinapakinggan nyo, sinusulat ninyo. Ulitin ko. Lisa Marcos, ikaw, Abalos, ikaw, Marbil, sino pa? Barauner, lahat kayo dyan sa press con, dyan. DOJ, lahat kayo. Total, nakikinig kayong mga lintik kayo. Si Lisa Marcos ay nakipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin Jr. sa asawa niyang si Hai Louie para manipulahin ang mga papeles at tamnan ng kaso si distressed mother, kaya naman binigyan niya ng hell ang buhay at pinadukot o pina-extract ang bata, dalawang minor de edad na inilayo ni Lisa Marcos sa kanilang ina. May mga pamilya kayo, ang testimonyo na talagang pag-iisip ninyo. Yan ang imbestigahan ninyo. Ito, defamatory ito. Total, ang hilig nyo magkaso-kaso. Inaakusahan ko si Lisa Marcos na nangidnap ng dalawang minor de edad sa Turkey gamit ang kapangyarihan. Bakit wala kayong sagot, di ba? Panirang puri yan kung hindi totoo. Bakit hindi kayo magsalita? Abalos, lahat kayong mga yawa mo. Bakit? Kasi may ebidensya. Etong video, mga palangga, itong video na ito na sinabi ko lang, mama, nataranta kayo kasi parang wildfire na nasusunog kayong lahat. Diba? Para kayo nasa Jempierno, nasusunog kayong lahat. Dito sa video na ito, na wala naman ako sinabi na siya ay si Ferdinand Marcos Jr. Ang sinabi ko lang, taong bayan, kayo ang maghusga. Ito ang mamang ito na may ginagawang something. Akala ko hindi nyo i-dignify. Akala ko, Sandro, hindi nyo i-dignify. Pero ngayon, inaalam nyo na what? Pati Romanian hitman, inaalam nyo na siguro. To Gurgurmi. Mga palangga, nasa kadiliman kayo. Ulit-ulitin ko, mafia ang gobyernong ito. Ikaw, Marcos Jr., ikaw, Lisa Marcos, nangialam sa problema ng mag-partner at pinahirapan nyo ang mga bata, 7-8 years old, para iwalay sa kanilang ina na siya ang may legal custody gamit ang kapangyarihan ng gobyerno. Inabuso mo! Lisa, yan ang ikaso mo sa akin. Matagal na kitang ginahamon. Kasuhan mo ko dito sa Amerika dahil yan ang ginagawa mong hinayupa ka. Ikaw ay mastermind ng pandurukot o extraction ng minor de edad
gamit ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., dating DFA, Teddy Boy Locsin Jr., AFP, DOJ, lahat ng mga yan. Nakila kayo? Ngayon yung video-video, gusto nyong habulin yung mga palangga ko na nag-share. Anong kinalaman ng mga yan? Nag-share lang sila. Tinatakot ninyo yung tao. Gusto nyo kasuhan lahat, imbis na yung perang yan, itutok nyo sa live load program, itulong nyo sa mga OFW na naghihirap sa Hong Kong, sa iba't ibang bansa na inaabuso ng kanilang mga amo, kung ano-ano pa man ang nararanasan nila, dyan nyo itulong. Hindi yan sa task force na yan, ng mga video-video na yan. Wisit kayo? You decide, mga kababayan. Ay, nahamon ko si Lisa. Makapangyarihan kang buwakan ng Genemis ka, di ba? File a case against me. Yung video-video na yan. Napaka-laking, okay? Napakalaking akusasyon ang isang first lady na sasabihin mo na ngidnap siya ng bata. Diba? Takot ka, no? Kasi gusto ko talagang kasuhan ako palangga. Gusto kong kasuhan ako na mabuhakan ng inang yan. Dahil si Lisa ay ilalabas natin, pati si distressed mother ilabas natin. Dahil naka-report na yan, naka-alert na yan. Kaya nga pinoteksyonan eh. Kaya nga pinoteksyonan, bakit pinoteksyonan? May protection si distressed mother kung saan man siya ngayon. Kasi mga pulis na pulpol, ipinakita ni distressed mother ang USB, ang iPad, o kung ano pa mga important na mga ebidensya na si Lisa at ang Administrasyong Marcos ang may dahilan kung bakit hindi na siya pwedeng bumalik sa Pilipinas dahil nanganganib ang kanyang buhay. Wala pong bansa sa mundong ito na magbibigay ng proteksyon sa isang distressed mother o sa isang individual na gagawa siya ng kwento na ako ay may naras ako ni Lisa, ito nakipagsabwat si Lisa. Wala pong bansang matino na magbibigay ng proteksyon sa isang ina na pinadukutan ng anak ni Lisa kung walang matibay na ebidensya na siya ay delikado ang kanyang buhay. Utragis kayo. Now what? Ano gagawin nyo? Kayong mga palangga, kayong mga religious group, kayong mga ordinary citizen. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung matalino kayo, hindi ako magsasalita dito na si Lisa ay kidnapper. But kung gagawa ka lang ng kwento na isang tao ay kidnapper, may kalalagyan ka. Right? At ang inaakusahan mo ay First Lady Butod. Well, Presidenteng Butod, yan ang ma-acting. Sabihin niyo sa kanila yan. Sabihin mo kayo, NBI, mga yawa mo. Punta kayo na nyo. Napakayabang ninyo mga yayo. Wala kayong alam kundi takutin ang ordinaryong Pilipino. O idagdag nyo sa kaso ko yan. Idagdag nyo yung pag-akusa ko kay Lisa Marcos na siya ay mastermind ng kidnapping. Go! Ang tagal ko na kayong hinahamon, last year pa. Anong mga ginagawa nyo kaso? Gumagamit kayo ng tao at sasagutin ko kayo mga inayupa kayo lahat. Kasama ng aking mga palangga, sasagutin ko kayo mga yawa mo. Ano ngayon? Tenga lang, ang bobobo nyo lahat. Kahit i-google nyo pa yan lahat, o isapari nyo kung anumang way of research ang gagawin nyo. Hindi po nagtatapos ang facial forensic investigation sa tenga lang. Protect the people, sabi ni Jigong Tabak. Now what? Anong ginagawa nyo kay Inday Sara? Tinanggalan nyo, nirecall nyo ang kanyang mga security. Ano yan? 75 personnel? Right? Okay. I cannot comment sa kanyang tsona dahil di ko pa napanood pa. Natulog ako ng bonggang-bongga kasi napagod ako sa kasasayaw. Okay? But in due time, pag may time, wala namang kwenta eh. Basta ang alam ko lang, wala na raw pogo pero pinalitan ng pangalan, nag-rebranding lang. Okay? Ano yung pinag-usapan natin? Okay, si Inday, right? Okay. Here. Okay, tingnan natin. Ngayon, ano ang sinyalis dito, mga kababayan, na ginagawa ng gobyernong ito? Ano ang ginawa ni Inday Sara para tanggalan nila ng official statement of VP Sara Duterte on the notice of relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group. Imagine nyo, ang elected Vice President tinanggalan o nirelieve, tinanggalan ng security. Pero ang mga smuggler, pero ang mga addictos benedictos, ang mga manufacturer, kasama ni Marcos Jr. at nilagyan ng PSG.
binigyan ng mga security ang hindi elected. Pero itong elected na si Inday Sara ay tinanggalan. Bakit ginagawa ng gobyernong ito? Si Lisa lahat ang nasa likod dito. Si Lisa Marcos lahat ang national problem. Sabi nga ni Atty. Glentong, siya ang may pakanal lahat dahil ito ay vindictive narcissist. Google niyo kung ano ibig sabihin niya. On the notice to relief issued against all 75 personnel of the PNP Police and Security Group, sabi ni Inday, I confirm that on July, kinumpirma niya, kasi una, wala pa siyang statement, so ngayon, confirm na. On July 22, 2024, an order was issued by the Chief of the Philippine National Police, yan si Marbil na, basagang pula siguro niyan, basagang itlog, relieving all of the 75 PNP Police and Security Group personnel that were previously assigned for my protection. Ano ang grounds? Yan ang tanong ko sa inyo. Ano ang grounds? Bakit tatanggalan mo ng security personnel si Inday Sara? Si Leni Robredo ba? Kahit sila nagbabakbakan, okay? Dahil, epal din yun, nung pati ngayon, tahimik. Tinanggalan ba ni Duterte ng security personnel? Hindi. Mag-google kayo. Si Leni Robredo ba ay tinanggalan na ginaganito? Hindi. Magkatunggali pa yan ni Pangulong Duterte. Ito si Inday Sara, unit team pa daw, Mary Sibel David. Ikaw, Senator Amy Marcos, now, ano ngayon ang gagawin mo dahil yung BFF mo, na sinasabi mong BFF, ay ginaganito ng iyong sister-in-law Jimonita. Ano gagawin mo ngayon? Tatanga ka na lang. O magaganto na lang ako, ay naku, ano ba yun? Yung tatang ko, yung kapatid ko, napapaligiran ng demonyo. Gaganon-ganon ka na lang ba? I hope Inday will do something, whatever Inday. I don't know, what's your, Sabi ni Inday, I want to assure the public that this order will not affect my work in the office of the Vice President. Nilalagay nila sa peligro ang buhay ni Inday Sara. Tapos gusto nyo, umuwi ako dyan ako mag-show ng video. Eto mismo, Vice President, 32 million ang bumoto dito. Sa akin, wala namang bumoto ng ganyang wala talaga, zero bumoto. Tatanggalan nyo ng seguridad. Balak nyo talaga siyang magurgor. Bakit? Kung i-analyze mo, inilagay nila sa kapahamakan si Inday, baka naman may plano sila. Pwede. Baka tatanggalin na, baka gusto nilang gurgurin. Okay? Baka gusto nilang gurgurin ang Vice President natin. Kasi, next in line, kapag si Kuting ay si Kuting ay hinila na yung paa, automatic si Inday. Kaya tinanggalan siguro, assessment ko lang ito, baka tinanggalan na security, may plano ba kayong gurgurin si Inday? Yan mga kababayan, open your brain cells now. Ayun, neurons natin, pagandarin natin. Bakit siya tatanggalan ng security? Parang ganito yan eh. Kunyari, andito ako. May mga security guard ako, mga brusko. Nakita niyo mga brusko kung mga security doon sa party? Natupad ang pangarap ko, nagkaroon tayo ng brusko security. Anyway, mga 6-footer yun. Okay, anyway, nakaharang yung 75 dyan. Vice President ako. Siyempre, kung tatanggalin mo yan, open ako, prone ako sa bang-bang-bang. Sino pa magsishield sa akin? Wala na yung 75 kong bruskong mga palangga. Diba? Sino magsishield sa akin? Wala. So, I think, kaya gustong gawin ng gobyernong ito dahil gusto talaga nilang magurgor si Inday. At lahat kayo matakot na. Lahat tayo, mga individual na, mga Pilipino, kayo lalo sa Pilipinas ay matakot. Kahit dito sa Amerika, kaya, di ba sabi ni Lisa, isang tawag lang niya sa Romania kung gusto niya magpagurgor. Recorded yan. Now what? Ano sabi ni Inday? Day, naku, ambot. Musta ka na dyan? Sabi ni Inday, tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang magpahatid tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga liblib na underserved communities sa ating bansa. I do hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Yeah. Kita nyo? Bakit dapat itong gobyernong ito ay mawala na? Dahil sobrang power tripper, diktador, abusive. Hindi ba dapat matuwa pa itong mga taong itong si Abalos, itong pulis na ito? Ay, pulis, NBI. Yeah, NBI, Chief PNP, lahat sila. Magpasalamat pa sila. Dahil
doon sa video na ipinakita ko yung mama, dapat imbestigahan talaga nila ito. Kung ito bang video na, ito bang mama na ito na sinasabi ko at sinisigaw ng mga taong Marcos, Marcos, dahil yun ang perception nila eh. You cannot, what do you call it? Hindi mo pwedeng harangan ang mata ng isang tao. Okay, hindi mo sila pigilan ang silakbo ng kanilang damdamin at ng kanilang isipan. Na gusto niyang takpan, na wag na makita yung wag na makita yung video na yan kasi hindi yan si Kuting, parang ganon, di ba? Mga kababayan, the reason why bloodless ang sinasabi ni Marcos Jr. na laban sa pulburon, baka nga, di ba? Hindi baka nga. Sila ang protektor ng pulburon. Nakita nyo, nasaan na ang alitangtag? Asa na ang driver na pinoteksyonan ni Abalos, naka-complete gear. My vest. Imagine mo, naka-complete gear doon sa FPDA list. Ayaw na nilang pag-usapan. Tapos si Inday, Vice President, tanggalan ng security. Yan ang ano nyo mga panaga. Yan ang nakikita ninyo. So dapat magpasalamat pa ito mga ano na ito. Well, paano sila magpapasalamat? Wala naman sila kukuha pera sa akin. Nasungal-ngal ko sa mga bunganga nila. Solvin nyo ang problema sa pulburon. Bakit nyo pinagtatakpan si Marcos Jr. ay hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, 4 na beses ang may akusasyon sa kanya? I will show you something. Yung dating partner, meron ako nakita dito. Dali lang. Mayroong may nag-post, may nag-send sa akin. Yung dating partner ni Florendo, yung Cathy ang pangalan, merong cryptic post. Feeling ko may hawak din to eh. Saan ang cryptic post niya? Ito. Ito. Ano ba? Active siya. Oh my God. Cathy Binag. Ito ay dating partner ni Florendo. Alright? Anton ba? Basta Florendo. Okay? Ito baka nandito kay Cathy. Sabi ni Cathy, naiirita na ako sa nangyayari. Isa na lang. Bingo na kayo lahat. Lalabas ko na si Voltes 5. Follow niyo siya. Cathy Binag. Ito. Matapang din. Ayan. Follow niyo siya. Tignan niyo, mag-abang kayo. Baka siyang maglabas ng Voltes 5. Follow niyo to, ha? Ayan, shout out sa kanya. Although cryptic, hindi natin alam kung anong Voltes 5 ang ilabas niya. Ngayon, sabi niya, nakikita lahat ng Diyos. Bakit ko to binabasa? Kasi ito si girl, based sa nakuha kong information, naka-hangout niya si Bangag, okay, si Kuting, nung sila pa ni Florendo, kasi magkakaibigan ito, di ba? So baka ito may maraming alam. Okay, ngayon, sabi ni Cathy, God can give, but He can also take everything from us. That's true. Meron siya ditong pinost na yung unang cryptic, nasa na yun, yung kainitan ng pulburon. Ang ganda ni girl. Okay. Okay, ito, sabi niya. Okay? Abalosino active siya sa politics, ha? Okay. One day ago, sabi niya, teaser pa lang yan. Madaming bida. Oh, shit. Kung i-analyze ko to, ang sinasabi ni Cathy Binag, siguro, Cathy, mag-ingat ka, madam. Protect yourself, baka ipagurgur ka. Kung ano man itong ibig sabihin. Sabi niya, teaser pa lang yan. Madami, doon tayo sa kanya mag-abang. Baka nandun sa kanya yung marami. Sabi niya dito, how Coca-Cola destroys the body. Okay, yan yung mga pinost niya. Oh. Very cryptic. Puntahan niyo para updated kayo sa kanya. Okay, sabi pa niya, mag-post siya ng Proverbs, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. In our journey of receiving and letting go, may we seek God's wisdom to guide our hearts. Embrace the lessons in every season, knowing that His wisdom surpasses all understanding. Trust in His plan, or He knows what is best for us.